Mainit lang sa akin. Balita ko, may contact references na gustong magreklamo sa iyo sa barangay. Hinihingan niya po kami ng mga information nyo. Hihingi lang po kami ng consent kung okay lang po sa inyo since wala naman po kayong mga respond sa mga bawat aksyon namin o kaya naman po mas mabuting magbayad ka na lang po para sa ganon hindi na po kami makipag-coordinate sa contact references na gustong magreklamo sa iyo sa barangay. Ayan, napakagandang katanungan po pero bago natin sasagutin, imbitaan ko muna sana kayo. Napakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Ayan na naman, no? Tumira na naman. Pero dito kakaiba to. Tirang blackmail eh. No, blackmail ho yung mga dating mga mensahe nila eh. Ng kamote. Pero, pag binasa nyo at hinimay nyo po yung mensahe, marami hong mali eh. Tingnan nyo, papatunayan ko. Tingnan nyo, Sabi nga, balita ko, may contact references na gustong magreklamo sa iyo sa barangay. Doon pa lang po, may mali na eh. Diba? Paano niya nabalitaan? Diba? Paano niya nabalitaan na may contact references na may na gustong magreklamo sa barangay? Di po ba? Yung mga kliyente nga mismo, hindi sila makontak. Pag tinawagan yung number na lumalabas doon sa kanilang mga phone, no, doon sa messages, tsaka sa tawag, pag tinawagan yun at binessage, wala naman sumasagot doon eh. Oh, paano mo ngayon mababalitaan? Bugok. So, mali na agad. Di po ba? Pero yun yung gagawa na lang ng blackmail eh. Excuse me po. Mali pa. Di ho ba? Sira ulo. O, tapos po, hinihingan niya po kami ng mga information nyo. Wow. Biruin nyo ha. Natawagan sila or na-message sila ng contact references na gustong umangal sa barangay. At nanghihingi ng information. Abay, loko-loko ka din Unang-una, yung sinasabing contact references na yan, kung sakasakali kanino galing yan, di ba doon sa kliyente, bakit kayo ang kukontakin? Sira ulo ka ba? Di ba? Anak na kamote, nakita niyo, mali na naman. Ninakaw lang nila yan dun sa contact details ng kliyente. Diba? Tapos tinatawagan. Sinasama sa harassment. Nakakaawa nga yung mga nasa contact details ng ng mga kliyente nila. Kasi wala namang alam dun sa utang ang nadadamay. Tapos itong bugok na ahente ng online lending apps na to, ipapangalandakan pa dun sa mensahe na nanghihingi ng detalye. Diba? Yun ang nakakatawa dun. Yung references, tinawagan sila or minessage sila para manghingi ng detalye. Wow! Para sumasagot kayo dun sa mga tawag tsaka sa messages na pinapadala sa inyo. O diba? Sus Mariusip, hindi nga kayo makontak dyan. O, biruin mo magme-mensahe sa inyo yung kliyente nyo. Diba? For example, pasensya na hindi kami makakapagbayad ngayon. O, ano sagot? Diba? Ang layo doon sa unang mensahe. Diba? So, ibig sabihin, hindi nyo binabasa talaga yung mensahe. Oh. Tapos, paiba-iba kayo na. Sige, given yun kasi nga, marami kayong kliyente, diba? Talagang iba-iba ng SIM card number. Ang tanong, registered ba yan? Diba? So, yun yung sinasabi ko sa inyo. Gagawa kayo ng mensahe, wala pa sa katotohanan. Malabong-malabo. Bakit kayo kukontakin nung contact references? Samantalang yan yung kilala nung kliyente ninyo. Di sana dumiretso na lang siya. Di ba? Tsaka hindi kayo kailangan kung sakasakaling magko-complain sa barangay ang mga yan. Kasi most probably yan, kakilala nung kliyente, di ba? O baka kapitbahay lang yan. O di silang dalawa na magpupunta sa mag-uusap sa barangay. Hindi ka na kailangan yan. Sira ulo kayo. Kagaya yun yung nakaraan nating topic eh. Diba? I think it's a month ago. Yung topic natin na meron siya lang kapitbahay na nag-complain, diba? Yung pinasagot pa yung telepono sa barangay. O ganun lang din yan. Hindi kailangan pang lumapit sa inyo ng contact references in the first place kasi hindi naman kayo kilala nun eh. Mga bugok.
Diba? Una-una, hindi kayo kilala noon. Pangalawa, sumasagot ba kayo sa tawag at sa mensahe? Diba? Malabo pa kayo sa kalkitran eh. O, tapos so ito, hihingi lang po kami ng, dito ako natatawa eh, ng consent kung okay lang sa inyo. Kayo manghihingi ng consent, abay, kakaiba yan. Oh, lahat nga nakawalang yan, ginawa nyo doon sa kliyente ninyo, tapos manghihingi ng consent para ibigay yung information. Aba, pinalalabas nyo, magagalang kayo, o mabait kayo, nanghihingi kayo ng consent. Sira ulo. Ninakawan nyo na nga ng detalye. Pinahiya nyo na kung kani-kanino sa social media. Pinagmumura nyo na. O, kung ano-ano kawalang yan ang ginawa, tapos manghihingi ka mo ng consent, ba? Iba yan. Tigilan nyo kami. Diba? Hindi ka panipaniwala yung ginagawa nyo na yan. Diba? Blackmailing yung ginagawa nyo eh. Diba? Pinaniniwala nyo yung kliyente ninyo, no, na may isang tao, dalawa, tatlo, apat, kasi references eh. Diba? Na magko-complain sa kanila sa barangay. Which is wala naman. Oh, tinatakot nyo lang, dinadagdagan nyo lang yung stress, saka yung anxiety, depression. Yung kliyente ninyo. Manong tigilan nyo yung ganyan? Diba? Manong kausapin nyo ng maayos? Mas madali yun eh. Diba? Pag lahat yan dinaan nyo sa sa mga ganyang klase ng kalokohan at kawalang yan, hindi talaga kayo makakasingil. Kasi, yan eh, reaksyon ng katawan ng tao yan, natural na reaksyon ng tao yan. Pagka winalangya mo yan, ay talagang hindi ka papansinin yan. Kaya nga hindi kayo sinasagot sa tawag. Hindi kayo tinasagot sa SMS. Hindi kayo sinasagot sa email, di ba? O, kasi winalangya nyo eh. Natural na reaksyon ng katawan yun. Sira ulo kayo. O tapos isisisi nyo doon sa mga gumagawa ng content, di ba? Isisisi nyo sa mga abogado, di ba? Samantalang kayong mga bugo, kayong mga ahente ng online lending apps, ang gumagawa ng sakit ng ulo nyo. Kadali-dali hong magpautang, sa totoo lang. Gawin nyo lang yung tama sa pagpapautang, malaman ho ng kliyente ninyo yung tamang umuutang, yung kanyang obligasyon, maningil kayo ng tama, abay. Hindi kayo magkakaganyan, hindi kayo mahihirapan na kung ano-ano kasinungalingan pa ginagawa nyo eh. Kung ano-anong katarantaduhan yung pinag-iisip nyo. Diba? Mariusip. Parang pinalalabas nyo kay iba-ibait nyo eh. Wala naman kayo bait sa katawan, puro ay sira ulo. Tapos ito pa, di ba, sabi niya nga, hihingi lang po kami ng consent, di ba? Kung okay lang po, ayos talaga. Tapos ito, bilan ng laglag eh. Since wala naman kayong mga respond, no, sa bawat aksyon namin. Oh. Paano kayong bibigyan ng respond? Kung talagang winawalang yan yun. Di ba? Ulitin ko. Natural na reaksyon ng katawan yun. Pag may ginawa kang kasalbahihan, natural, ano gagawin nung pobre, di ba? Mananahimik yun. Matatakot yun. Ikaw man, sige, walang yaing ka, takutin ka kung ano sinasabi mo sa tungkol doon sa tao at pati doon sa pamilya. Sa tingin mo, magre-responde ka? Hindi Lagi mong iisipin, no, kung ano yung gagawin mo sa ibang tao. Di ba? Think twice, thrice, 4 times, or 100 times. Pagka ba ginawa ko to sa tao na to, ano mangyayari? Diba? Isasarili mo muna. Pagka ba minura ko to, ano magiging reaction ko? Dapat ganun ang tanong sa sarili niyo eh. Diba? Ikaw, tanong mo sa sarili mo ngayon. Pagka ba minura ka, ano gagawin mo? Pagka ba tinakot ka, kasama pamilya mo, ano gagawin mo? Diba? Sira ulo kayo. Oh. Tapos mayroon pang ito. O kaya naman, mas mabuting magbayad ka na lang. Diba? Para sa ganun, hindi na po kami nakikipag-coordinate sa yun na masakit dun eh. Bakit kayo kailangan makipag-coordinate dun sa mga contact references kuno na sinasabi ninyo? Samantalang may nakautang sa inyo, yung kliyente ninyo. Sila kausapin nyo. Yung kliyente. Kausapin nyo ng maayos. Kung ganyan pinalalabas nyo na kaya nyo pala makipag-usap ng maayos dun sa mga sinasabi nyo contact references, kausapin nyo na maayos yung kliyente nyo, magbabayad yan. Excuse me po, di ba?
Salbahe kasi kayo eh. Nakita niyo yung blackmail na ginagawa niyo, pinalalabas niyo kung sino-sino taong magrereklamo sa kanya sa barangay. Sa totoo lang, hindi naman na kailangan dumaan pa sa inyo. Mga bugo kayo. Di ba? Mas mainam ho yan, kausapin niyo na lang ng maayos. Di ba? Gawin niyo yung tamang pagpapautang. Yun lang ang solusyon dyan. Di ba? Nang hindi kayo nagkakaganyan. Doon ho sa nagpadala nung katanungan na yan. Puro kalokohan po. Nakita niyo? Pinatunayan ko sa inyo, walang katotohanan yung mga yan. Kasi kung yung galing sa inyo ho, yun eh. So, sino ho kukontakin nun? Hindi, bakit nila kukontakin yung, yung olan nyo? Kayo ho ang kukontakin yan. Hindi ho sila. Ninakaw lang ho sa inyo yung mga mga numero na yan eh. Hindi po ba? Saka nakokontak ba yung mga bugukat tabusadong online lending apps na yan? Huwag niyo huwag niyo takutin ang sarili po ninyo. No? Unang-unang gagawin po rin yan, siyempre pakalmahin ang sarili ninyo. Tapos, gawin niyo yung kung ano man yung pang-araw-araw na ginagawa niyo. No? Huwag niyo masyadong intindihin yung mga pananakot ng mga yan. Puro katarantaduhan lang yan. Di ba? Gawin niyo kung ano yung pang-araw. May umaasa ho sa inyo eh. Kasi yan, pagka ipinasok nyo lang sa isip niya, magkakaroon mo kayo ng depression, anxiety, may stress lang kayo, emotional stress, di ba? Wala akong mangyayari sa buhay niyo yan. Puro nang yun ang mangyayari sa inyo. Hindi kayo makakakain, hindi kayo makakatulog, maapektuhan mo. Di ba? Yung buhay ninyo. Huwag nyo siyang intindihin. Para mas matapos yan, pag-ipunan nyo siya, tsaka nyo siya bayaran. Huwag kayong magpaparsya sa mga bubuk na yan. Okay po? Tapos, sundin niyo po kung ano yung nasa ceiling on interest rate. Ganun lang ho yun. Naglabas naman ho na memorandum ang BSP tsaka ang SEC, di po ba? Base ho dun sa ceiling on interest rate. Kung ang nahiram po ninyo is 10,000, pababa. Sundin nyo lang po yung 15% per month. Okay? Kung na-delay man ho kayo, 5% per lang yun, per month, yung penalty. Ganun lang ho siya. Huwag niyo masyadong stressin ang sarili po ninyo. Kasi pag talagang niyo yan, pinag-iisip niyan, wala akong mangyayari sa inyo. May mga naman na po nakalatag na batas dyan. Kung talagang na kayo, mag-complain kayo. Andyan po ang SEC. Andyan po ay message sa aking description box. Click nyo yan, nandun po kung paano kayo makakapag-complain. Sa SEC, sa National Privacy Commission, sa PNP, sa NBI, sa PAOK, sa DOJ, pwede ho kayo mag-complain dyan sa mga yan. Through online, through email. Okay? I-search nyo na lang po sa Google kung ano po yung email po nila at paano makakapagreklamo sa kanila. Now, pag dumating po yung time na raid yan, kailangan ho yan, puntahan po ninyo. Diinan nyo siya. Dalhin nyo lahat yung inyong proof para madiin. Kasi hindi hindi ho matatapos yan yung pagko-complain nyo through online. Matatapos yan, pagka nandun na yan, na-raid na siya, nakakulong na sila, at pagdating sa korte po, dapat madiin yan. Ganun lang po siya. Kasi kumbaga yung nakita nyo, na-raid, nakulong na, di ba? Pagaya lang nung nakaraan yan, di po ba? May na-raid, may nakulong, 1 linggo lang. Tapos pinawalan sala. Yun ho ang balita sa akin ni Kajani. Kajani, shout out po ha. So, di ba, nawawalan ho ng saysay yung paghihirap ng ibang tao. So, para po matapos yan, pati ho tayo, tulungan natin yung ating sarili. Kasi, hindi ho matatapos yan kung iaasa natin sa ibang tao. Pati ho dapat tayo gawin mo natin yung part po natin para matapos po yan. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa akin mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo, na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.